Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Lampas hating gabi na nang tuluyang makapasok si Ethan sa kanilang bahay. Gabi ka na, mahina ngunit mailungkot na sabi ni Amara habang dahan-dahan siyang tumatayo mula sa sopa. Kanina ka pa hinihintay ni Lucas. Lumapit siya kay Ethan at marahang niluwagan ang kurbata nito. Isa-isa niyang inalis ang mga buton sa kwelyo ng polo nito. Gaya na nakasanayan niyang gawin sa loob ng napakaraming pagkakataon noon. Oo, maikli nitong tugon. Dahil sa trabaho. Ngunit hindi trabaho ang dahilan. Matagal lang tapos ang oras ng opisina. Si Judy Ann ang dahilan. Nananatili pa rin sa kanyang katawan ang bango nito at patuloy na umaalingaw sa kanyang isip ang mga salitang binitiwan nito. Kung hindi ka pipili, ako ang pipili para sa atin. Nananatiling mabigat ang ultimatum na iniwan niya sa pagitan nila sa kanyang opisina ilang oras na ang nakalipas. Ilang sandali bago siya hinila ni Judy Ann patungo sa leather sofa at pinawi ang lahat ng nasa isip niya. Kailangan na niyang pumili. At kailangang mangyari iyon sa lalong madaling panahon. Wala nang ibang sinabi si Ethan at dumiretso siya sa banyo. Nang lumabas siya, nakasuot na lamang ng simpleng t-shirt matapos maligo, ngunit magulo pa rin ang kanyang isip dahil sa mga salitang iniwan ni Judy Ann. Hinalikan niya si Lucas sa noo habang ito'y mahimbing na natutulog. Ang nag-iisang ritual na nananatiling dalisay para sa kanya bago siya nagtungo sa kanyang silid-aralan. Tahimik siyang sinundan ni Amara habang dala ang isang tasa ng paborito niyang tsaa. Gaya ng dati, marahan nitong minasahe ang kanyang mga balikat. Ethan. Panimula niya, hindi malaman kung paano tatawirin ang lumalawak na agwat sa pagitan nilang dalawa. Bahagyang pumikit si Ethan, tila ninanamnam ang haplos nito. Mula nang magsimula ka sa Aboitiz Group. Nagbago ka na. Biglang namulat ang mga mata ni Ethan dahil sa sinabi nito. Bahagya siyang lumingon upang titigan si Amara. Maganda pa rin ito kahit sa pinakasimple nitong anyo. Walang kolorete, walang anumang palamuti. Siya lamang. Kailangan ko lang malaman. Nanginginig ang tinig ni Amara. Ayos pa ba tayo? Tayong dalawa. Maayos pa ba? Hindi niya alam kung paano pa iyon sasabihin. Ang mga halik nito ay tila malamig na. Ang mga haplos ay parang wala ng damdamin. May kung anong nawawala. Tumayo si Ethan at lumapit sa bintana, nakatanaw sa kadilimang nasa labas. Tahimik ang kalye, tanging liwanag mula sa nag-iisang poste ng ilaw ang nagbibigay ningning sa paligid. Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Sa labas, nagsimula ng pumatak ang unang ambon. Mahina, alinlangan, tumutuldok sa sementadong kalsada na tila isang masamang hudyat. Sinundan siya ni Amara at niyakap mula sa likuran, ipinatong ang pisngi sa kanyang likod. Alam kong abala ka. Alam kong pagod ka. Pero namimiss na kita, Ethan, mahina nitong bulong. Hinayaan niya itong yakapin siya ng walang imik. Kumirot ang kanyang dibdib sa kaalamang ang gagawin niya ay tuluyang dudurog kay Amara. Ngunit kailangan na itong matapos. Dahan-dahan siyang humarap dito at marahang hinawakan ang baba nito upang mapilitang salubungin ang kanyang tingin. Amara, alam mong mahal kita, hindi ba? Bahagyang humiti si Amara at saglit na sumilay ang ginhawa sa kanyang dibdib. Siyempre naman. At mahal din kita, Ethan. Hindi iyon nagbago kailanman. Kayo ni Lucas. Kayo ang buong mundo ko. Hindi nito alam na ang mundong iyon ay malapit ng magiba. Pero hindi sapat ang pagmamahal, Amara, sabi niya, nababasag ang kanyang tinig. Ikaw, hindi ka na sapat para sa akin. Napatigil si Amara, tila salaming bumasag sa kanya ang bawat salitang narinig. Ano? Ano bang ibig mong sabihin, Ethan? Hindi sumagot si Ethan. Sa halip, inabot niya ang kanyang briefcase at kumuha ng isang dokumento. Saglit niya iyong tinitigan bago iniabot kay Amara. Nanginginig ang mga kamay nito habang tinatanggap iyon.
At nang mabasa niya ang malalaking titik sa ibabaw ng papel, nanghina ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang napaluhod sa sahig. Gusto kong pirmahan mo iyan, sabi ni Ethan sa mababa, ngunit matatag na tinig. Pasensya ka na. Alam kong wala akong karapatang patawarin mo. Pero gusto kong malaman mo na naging mabuti kang asawa. Mabuti kang ina. Sobra pang ang mabuti para sa akin. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin iyon naging sapat. Naglaho sa pandinig ni Amara ang mga sumunod nitong salita, nalunod sa matinis na ugong sa kanyang isip. Ako na ang aalis sa bahay, dagdag pa ni Ethan ng walang emosyon. Maaari kayong manatili rito ni Lucas. At pagkatapos noon, tumalikod siya at tuluyang umalis. Naiwan lamang si Amara roon, mahigpit na yakap ang mga papeles ng diborsyo, habang tahimik na gumuho ang mundong matagal niyang iningatan. Sa labas, ang mahinang ambon ay naging mabagsik na unos. Walang tigil ang pagragasa ng ulan sa mga bintana, tila mga kamaong pilit na gustong makapasok. Dumagundong ang kulog sa kalangitan. Malalim at marahas. Ngunit wala ni isa man doon ang narinig ni Amara. Sapagkat anong bagyo sa labas ang kayang higitan ang unos na sumisira sa kanyang dibdib. Ang kulog ay wala sa langit, kundi nasa kanyang puso. Ang ulan ay wala sa mga lansangan, kundi bumubuhos ng mainit at walang tigil mula sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, habang umaatungal at tila nakikiiyak ang buong mundo sa kanyang paligid, naunawaan ni Amara na wala ng anumang mananatiling katulad ng dati. Ngunit nang marinig niya ang malakas na pagsara ng pintuan sa harapan, saka lamang siya tila nagising mula sa pagkamanhid. Ethan! Ethan! Sigaw niya habang walang sapin sa paa na tumatakbo palabas upang habulin ito. Pagsapit niya sa driveway, nakasakay na ito sa sasakyan at papalayo na. Ethan! Nilamon ng gabi ang kanyang mga sigaw habang unti-unting naglaho ang sasakyan nito sa dulo ng kalye. Wala nang habas ang ulan ngayon. Rumaragasa ang mga agos ng tubig mula sa madilim at nagangalit na kalangitan, at sa loob lamang ng ilang sandali ay basang-basa na siya. Dumagundong ang kulog sa itaas habang hinahati ng kidlat ang kadiliman, saglit na inililiwanag ang hungkag na kalsadang nasa kanyang harapan. Dumikit ang malamig na tubig sa kanyang buhok sa mukha, at ang manipis niyang damit pantulog ay kumapit sa kanyang nanginginig na katawan na tila isang lambong ng pagluluksa. Patuloy siyang tumakbo habang isinisigaw ang pangalan ni Ethan, kahit pa dumudulas na ang kanyang mga paa sa basang sementado ng kalsada. Sa bawat hakbang ay tumatalsik ang tubig mula sa mabababaw na baha, habang unti-unting nilalamon ng bagyo ang lahat sa kanyang paligid. Ang mga ilaw sa poste, ang kanyang paningin, maging ang realidad na hindi na niya maunawaan. Hanggang sa wala nang natira, kundi ang alinggaw ng sarili niyang tinig at ang unos na tila nakikiiyak kasama niya. Sa wakas ay nanghina ang kanyang mga binti at malakas siyang bumagsak sa malamig at basang aspalto. Kumirot ang kanyang mga tuhod at palad sa lakas ng pagkakatama, ngunit halos hindi niya iyon naramdaman. Kumawala ang kanyang mga hikbi. Magaspang, walang pagpipigil. Nahumalo sa dagundong ng bagyo. Hindi ang pagbagsak ang tunay na masakit. Hindi ang hapdi ng kanyang balat na sumayad sa matigas na lupa. Kundi ang malupit at dumudurog na katotohanang matagal nang wasak ang kanyang buhay, bago pa man dumating ang gabing ito at hindi man lamang niya iyon napansin. Sa loob ng sasakyan, mahigpit na nakahawak si Ethan sa manibela, mariing nakapikit ang panga. Hindi niya kayang tingnan si Amara. Ngunit laban sa kanyang kagustuhan, napasilip siya sa side mirror. Naroon ito. Si Amara. Walang sapin sa paa. Tumatakbo sa gitna ng ulan habang hinahabol siya. Parang gumuho ang kanyang dibdib. Huwag kang hihinto. Huwag kang hihinto. Kapag huminto ka ngayon, babalik ka lang sa kanya at hindi mo na siya kailanman maiiwan. Mananatili kang nakakulong. Mananatili kang kanya. Paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Judy Ann, parang walang tigil na dagundong ng tambol. Kung hindi ka pipili, ako ang pipili para sa atin. At dahil doon, lalo niyang diniinan ang silinyador ng sasakyan. Kahit pa nadurog ang puso ni Ethan sa tanawing bumagsak si Amara sa basang aspalto, habang isinisigaw ang kanyang pangalan sa huling pagkakataon. Hindi siya huminto.
Patuloy na sumigaw si Amara hanggang sa magliyab sa hapdi ang kanyang lalamunan, ngunit nilamon lamang ng bagyo ang kanyang tinig, nalunod sa walang tigil na paghampas ng ulan. Ang kanyang mga hikbi ay humalo sa pag-iyak ng kalangitan. Maalat, mapait, at hindi na maihiwalay sa isa't isa. Ano bang ginawa ko? Anong kasalanan ang nagawa ko para iwan mo ako ng ganito, Ethan? Basag na wika niya, marupok laban sa nakabibinging dagundong ng kulog. Akala niya ay maayos sila. Akala niya ay masaya sila. Akala niya ay para pa rin sa kanya tumitibok ang puso nito gaya ng dati. Ngunit winasak ng gabing ito ang bawat ilusyon na buong puso niyang pinanghawakan. Tahimik siyang winasak ni Ethan. Mabagal. Malupit. At walang babala. Ethan. Kumawala ang pangalan nito mula sa kanyang mga labi. Kalahating panalangin, kalahating pagsusumamo. Habang unti-unting nilalamon ng ulan ang kanyang tinig. Alam mo ba, pinatay mo ako sa paraan ng pag-alis mo. Umaatungal ang kanyang puso ng higit pa sa anumang unos sa kalangitan. Ang pagmamahal na maingat niyang inalagaan at buong tapang na ipinagtanggol ang siya ngayong naging talim na dumurog sa kanya. Mahigpit na napahawak si Amara sa manipis niyang damit pantulog na para bang kaya niyang pigilan ang sarili na tuluyang magkapira-piraso sa lakas ng kapit niya rito. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa hungkag at masakit na pagkawala na unti-unting sumisira sa kanya mula sa kaloob-looban. Alam niyang hindi siya perpekto. Alam niyang maaaring hindi siya ang lahat ng hinahanap ni Ethan. Ngunit kung iyon pala ang kailangan, kung ang pagbabago ang kapalit upang manatili ito sa kanyang tabi, magbabago siya. Gagawin niya ang lahat. Magiging kahit ano siya na kailangan nito. Ngunit ano ba talaga ang naging kasalanan niya? Ano bang maling nagawa niya? Lalong lumakas ang ulan. Humagulgol ang hangin at maging ang gabi ay tila nakikiramay sa kanyang pagdurusa. Ngunit walang sagot na dumating. Walang kahit ano. Kundi katahimikan. At ang hindi matiis na kawalan na iniwan ni Ethan sa kanyang buhay. Dumating ang umaga na tila walang nangyari. Huminto na ang ulan at iniwang maputla at kulay abong muli ang mundo sa labas. Ngunit sa loob ng tahanan ng mga Mendoza, nananatili pa rin ang unos. Nakatayo si Amara sa harap ng kitchen counter, bahagyang natatakpan ng kanyang buhok ang namamaganyang mga mata habang pinapahira ng mantikilya ang tinapay. Mabagal at tila walang buhay ang bawat galaw niya. Parang kusang kumikilos na lamang ang kanyang katawan, pilit tinutupad ang mga nakasanayang gawain ng isang buhay na tila nagtapos na ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Pumasok si Lucas sa kusina, nakasabit ang bag sa isang balikat. Agad na nawala ang ningning sa kanyang batang mukha nang makita siya. Ayos ka lang ba, Mommy? Mahina nitong tanong habang nagkukulubot sa pag-aalala ang maliit nitong noo. Pinilit mumiti ni Amara, ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Masakit lang ang ulo ko, sagot niya sa paos na tinig na wasak pa rin dahil sa magdamag na pag-iyak. Sumimangot si Lucas. Siguraduhin mong iinumin mo ang gamot mo, okay? Muling sumikip ang dibdib ni Amara sa mga salitang iyon. Kung alam lamang nito. Kung naiintindihan lamang nito na walang gamot na kayang ayusin ang pagkawasak sa loob niya. Yumuko siya at hinalikan ang buhok ng anak, niyakap ito ng bahagyang mas matagal kaysa dati. Iinom ako, pabulong niyang tugon. Lumipas ang agahan na tila isang ordinaryong araw lamang. Tinapay. Itlog. Isang baso ng orange juice. Nagawa pa nga niyang matawa sa isa sa mga kwentong kalokohan ni Lucas, kahit pakiramdam niya hindi kanya ang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Siya rin ang naghatid dito sa paaralan. Kumaway siya habang tumatakbo papasok ang bata, at matagal niyang pinanood hanggang sa tuluyan itong mawala sa likod ng mga pintuan. At pagkatapos noon, nanatili lamang siyang nakaupo roon. Mahigpit na nakakapit ang kanyang mga kamay sa manibela, kahit matagal nang nakapatay ang makina. Mula sa rearview mirror ay nakatitig pabalik sa kanya ang sarili niyang refleksyon. Maputlang balat. Ungkag na mga mata. Mukha ng isang babaeng halos hindi na niya makilala. Nang tuluyan siyang makauwi, tila unti-unting dumagan sa kanya ang katahimikan ng bahay. Mabigat. Mapaniil. Parang handang durugin siya anumang oras. Umaasa siya. Nanalangin.
Nasanay bangungot lamang ang nangyari kagabi. Napaggising niya, naroon si Ethan sa tabi niya, mahina ang paghilik gaya ng nakasanayan niya. Na makikita niya ito sa kusina, umiinom ng kape habang abala sa pag-scroll sa telepono, bahagyang nairita dahil maaga na naman itong ginising ni Lucas. Ngunit nang gumulong siya sa kama kinabukasan, malamig ang kabilang bahagi nito. Tiningnan niya ang kusina. Walang tao. Ang banyo. Tahimik. Ang garahe. Wala na ang sasakyan nito. Mabilis na kumabog ang kanyang dibdib habang nagmamadali siyang lumapit sa aparador. May ilang damit na nawawala. Maging ang maleta nitong ginagamit tuwing may biyahe para sa trabaho. Wala na rin. Tumama sa kanya ang katotohanan na tila isang malakas na suntok sa dibdib. Hindi iyon bangungot. Totoo ang lahat. Unti-unting napaupo si Amara sa gilid ng kama, tinatakpan ang kanyang bibig habang muling kumawala ang mararahas niyang hikbi. Kagabi, pilit niyang pinigilan ang sarili upang hindi siya marinig ni Lucas. Ngunit ngayon, dahil wala na ito, wala nang sasalo o pipigil sa tunog ng kanyang pagkawasak. Mahapdi pa rin ang kanyang mga palad at tuhod. Isang malupit na paalala ng pagbagsak niya kagabi. Nang kung paano niya ito hinabol. Kung paano siya nagsumamo. At kung paano pa rin siya iniwan ni Ethan sa kabila ng lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang dinadampot ang kanyang telepono at tinatawagan si Ethan. 1 beses. 2 beses. 5 ulit. Bawat tawag ay patuloy lamang na tumutunog ng walang sumasagot. Mabilis siyang nag-type ng sunod-sunod na mensahe habang pinapalabo ng luha ang kanyang paningin. Ethan, pakiusap, tawagan mo ako. Kailangan nating mag-usap. Ethan, pakiusap. Huwag mo akong iwan. Ethan, nagmamakaawa ako sa'yo. Sagutin mo naman ako. Pakiusap, Ethan. Nakatitig lamang siya sa screen hanggang sa tuluyan iyong lumabo sa kanyang paningin, naghihintay sa maliliit na tuldok na hudyat sana ng tugon mula rito. Ngunit hindi iyon kailanman lumitaw. Lumipas ang mga oras. Nanatili ang katahimikan. Pagsapit ng gabi, hindi na kinaya ni Amara ang bigat ng lahat. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinidial ang numero ni Miranda. Gusto niya ng diborsyo, hirap na hirap niyang sambit sa sandaling sagutin ng matalik niyang kaibigan ang tawag. Basag at desperado ang kanyang tinig. Miranda, gusto na akong iwan ni Ethan. Hindi na niya sinubukang pigilan pa ang sarili. Sunod-sunod na kumawala ang kanyang mga hikbi, arahas na yumanig sa buo niyang katawan. Amara! Diyos ko! Pupunta ako dyan, agad na sabi ni Miranda. Nang dumating si Miranda ng gabing iyon, mahimbing nang natutulog si Lucas. Nakatulala lamang si Amara sa sopa. Maputla, walang sigla at nakatitig sa kawalan. Hindi man lamang siya napatingin nang pumasok si Miranda. Diyos ko, Amara! Lumuhod si Miranda sa harapan niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Doon lamang niya napansin ang mga sugat. Gasgas. Namumula. At punit-punit ang balat sa iba't ibang bahagi. Ano bang nangyari sa mga kamay mo? Walang isinagot si Amara. Malayo at walang buhay ang kanyang titig. Amara. Lumambot ang tinig ni Miranda habang pilit siyang inaabot pabalik mula sa kanyang pananahimik. Naririnig mo ba ako? Paano nangyari ito? May iba ka pa bang sugat? Katahimikan lamang ang naging tugon. Mariing napabuntong hininga si Miranda, pilit pinipigilan ang galit at takot na unti-unting sumisikip sa kanyang dibdib. Nang tumayo siya, may isa pa siyang napansin. Ang mga tuhod ni Amara. Bahagya lamang natatakpan ng lailayan ng damit nito ang mga iyon, sapat upang makita ang mahahabang gasgas sa kaliwang tuhod at ang nangingitim na pasa sa kanan. O, Amara! Mahinang bulong ni Miranda habang lalo pang nadudurog ang kanyang puso. Mabilis siyang lumapit sa kabinet at kinuha ang first aid kit. Huwag kang gagalaw, marahan niyang sabi, halos parang isang inang nag-aalaga. Umupo siya sa tabi ni Amara at naglagay ng antiseptic sa bulak. Medyo mahapdi ito. Kaya. Huwag kang kikilos, okay? Hindi man lamang natinag si Amara. Hindi siya umiwas. Hindi siya nagsalita. Nanatiling matigas ang kanyang katawan at walang anumang emosyon ang kanyang mukha.
Maingat na nilinis ni Miranda ang mga sugat sa mga palad nito, dahan-dahang tinatapik ang punit na balat bago lumipat sa mga tuhod. Tuyo na ang mga sugat, ngunit halatang sariwa pa. Iyong tipong alam mong kamakailan lamang nangyari. Ikaw ba? Nadapa ka kagabi? Mahina nitong tanong. Ngunit muli walang tugon. Sa malapitan, napansin ni Miranda ang bahagyang panginginig ng katawan ni Amara. Hindi dahil sa antiseptic, kundi dahil sa mas malalim na sakit. Hindi lang ito nasasaktan. Unti-unti itong nadudurog. Binalutan ni Miranda ng gasa ang mga palad nito bago maingat na lagyan ng benda ang tuhod. Nanginginig ang sarili niyang mga kamay. Hindi dahil sa ginagawa niya, kundi dahil sa kawalan ng magawa na unti-unting kumakain sa kanya. Sa wakas ay tinitigan niya ng diretsyo si Amara, mas matatag na ngayon ang kanyang tinig. Amara! Pakiusap. Kausapin mo ako. Ano bang nangyari? Sa mahabang sandali, paghinga lamang nilang dalawa ang maririnig sa silid. Pagkatapos ay bahagyang bumuka ang mga labi ni Amara. Basag, mahina at wasak ang kanyang boses. Gusto niya akong hiwalayan. Walang imik na iniabot ni Amara ang gusot ng mga papeles ng diborsyo. Mabilis na dinaanan ng tingin ni Miranda ang makapal na pamagat sa itaas ng dokumento at agad na tumigas ang kanyang panga. Ikwento mo sa akin ang lahat, marahan ngunit mariin niyang utos. Halos pabulong na lamang ang tinig ni Amara. Hindi naman kami nag-away. Akala ko maayos kami. Akala ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Matalim at wasak. Lumalabas na ako lang pala ang nag-iisip noon. Muling tumulo ang kanyang mga luha, tahimik sa una hanggang sa tuluyan siyang mabasag. Ang ginawa ko lang naman ay magtanong. Tinanong ko lang kung ayos pa kami. Iyon lang. Tapos, naputol ang kanyang tinig habang walang lakas niyang itinuro ang mga papeles. Ito. Umupo si Miranda sa tabi niya at mahigpit siyang niyakap. Kung alam ko lang, hindi na sana ako nagtanong. Hindi ko na sana siya kinulit. Stress siya nitong mga nakaraan at ako. Lalo ko lang pinalala. Kasalanan ko ito, Miranda. Kung nanahimik na lang sana ako, kung hindi ko siya tinanong, baka hindi siya umalis. Tama na. Mabilis siyang pinutol ni Miranda, matatag ang boses nito. Amara, tingnan mo ako. Nag-atubili muna si Amara bago nito sinalubong ang kanyang tingin. Hindi ito dahil sa isang tanong lang. Hindi siya nagising kagabi at biglang nagdesisyong makipaghiwalay. Pinagplanuhan niya ito. Handa na ang mga papeles. Bahagyang iwinagayway ni Miranda ang hawak na dokumento. Naririnig mo ba ako? Hindi mo ito kasalanan. Aalis talaga siya. Natigilan si Amara. Nanginig ang kanyang tinig. Pero ano bang mali sa akin? Ano bang ginawa ko para tumigil siyang mahalin ako? Kumirot ang dibdib ni Miranda habang pinagmamasdan ang unti-unting pagguho ng kanyang kaibigan. Mahigpit na niyakap ni Amara sa kanyang dibdib ang mga papeles ng diborsyo, na para bang kaya nitong pigilan ang tuluyang pagkawasak ng kanyang mundo. 9 na taon. 9 na taon, Miranda. Napahikbi siya. Tinapon niya lang ako na parang wala akong halaga. Wala man lang ba akong karapatang malaman kung bakit? Lalong lumakas ang kanyang pag-iyak. Mas desperado, mas masakit. Hanggang sa wala nang nagawa si Miranda, kundi yakapin siya ng mas mahigpit at hayaang ibuhos nito ang lahat. Nagmakaawa ako sa kanya na huwag niya akong iwan. Miranda, hirap na sambit ni Amara sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Basag na basag ang kanyang tinig. Hinabol ko siya kagabi. Sa gitna ng ulan. Nagmakaawa ako. Pero wala siyang pakialam. Hinayaan niya lang akong bumagsak. Iniwan niya ako roon na parang wala akong halaga. Ang kanyang mga hikbi ay nauwi sa isang masakit at mapunit na daing. Nasaan na yung Ethan na nagsabing mahal niya ako ng buong puso niya? Yung Ethan na tinatawag akong sunflower niya. Matangkad, maliwanag at imposibleng hindi mapansin. Nanginginig ang kanyang boses habang muling bumuhos ang mga luha. Nasaan na siya, Miranda? Bakit? Bakit siya nagbago ng ganito? Pumikit si Miranda, pilit pinipigil ang sariling luha habang mas hinigpitan ang yakap kay Amara, hinahayaan itong tuluyang bumagsak sa kanyang dibdib.
Habang marahan niyang hinahaplos ang buhok ng kaibigan, tahimik niyang isinumpa si Ethan Mendoza. Ethan Mendoza, ang kapal ng mukha mo. Sa pagwasak mo sa pinakabanayad na babaeng kilala ko. Sa pag-alis mo ng walang kahit anong paliwanag. At kahit na kinamumuhian niya ang sariling isipin ito, may madilim na tanong na pilit umuusbong sa kanyang isipan. May iba ba? Ngunit agad niya iyong pinigil. Ibinaon sa pinakalalim ng kanyang isipan, natatakot na kapag binigkas niya iyon, lalo lamang mababasag si Amara kaysa sa kasalukuyan nitong pagkawasak. Kaya nanatili siyang tahimik. At sa katahimikan na iyon, mas pinili niyang yakapin na lamang si Amara ng mas mahigpit. Parang sa ganitong paraan, kahit kaunti, maipapasan niya ang bigat na hindi na kayang dalhin ng kanyang kaibigan. Nakatitig si Ethan sa teleponong nakataob sa ibabaw ng kanyang mesa. Naka-silent iyon, ngunit paminsan-minsan ay umiilaw pa rin ang screen nito. Mga hindi nasagot na tawag. Mga hindi nabasang mensahe. Lahat mula kay Amara. Hindi niya iyon binuksan. Hindi niya kaya. Bahagyang dumampi ang kanyang mga daliri sa aparato. Natutuksong pulutin iyon, natutuksong marinig ang tinig nito. Kahit pa para lamang sigawan siya, pakiusapan o sumbatan. Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, sumandal siya sa kanyang upuan at marahang hinagod ang kanyang mukha. Paulit-ulit na naglaro sa isip niya ang nangyari kagabi na para bang isang pelikulang ayaw tumigil. Ang ulan. Ang tunog ng boses nitong tumatawag sa kanyang pangalan. Basag at desperado. Ang tanawin ng pagkadulas nito sa basang kalsada at pagkapaluhod habang hinahabol ang kanyang sasakyan. Nakita niya itong bumagsak. At nagpatuloy pa rin siya sa pagmamaneho. Malupit ba siya? Makasarili? Marahil. Ngunit alam din niyang kung huminto siya. Kung bumaba siya ng sasakyan, tinulungan itong makatayo at hinalikan ang buhok nito gaya ng lagi niyang ginagawa, babalik siya. Mananatili siya. At ang pananatili ay nangangahulugang magiging kapareho pa rin siya ng lalaking naging siya sa loob ng 9 na taon. Palagian, komportable, ngunit unti-unting namamatay sa loob. Kaya nagpatuloy siya sa pagmamaneho. At nauwi sa villa ni Judy Ann. Malabo na sa isip niya ang sumunod na gabi. Sinalubong siya ni Judy Ann sa pintuan na para bang isang gantimpalang kanyang napanalunan, niyakap siya nito, at bumulong ng matatamis na salitang pansamantalang nagpamanhid sa kerot sa kanyang dibdib. Magdamag silang magkayakap sa mamahaling sapin nitong seda, nalulunod sa lahat ng bagay na pakiramdam niya ibago at ipinagbabawal. Ngayong umaga, iniabot nito sa kanya ang susi ng isang bagong sasakyan. Isang regalo. Isang gantimpala. Ngayon ay nakatitig siya roon sa mga susi na nakapatong sa kanyang mesa. Dapat sana'y masaya siya. Malaya. Ito ang buhay na pinili niya. Karangyaan, kapangyarihan, at isang babaeng sumasamba sa kanya at tinatrato siyang parang sentro ng mundo nito. Ngunit hungkag ang pakiramdam ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang nilibot ng tingin ang kanyang opisina. Ang kanyang opisina. Lahat ng pinaghirapan niya, bawat pangarap na buong higpit niyang inabot. Bakit parang hindi pa rin iyon sapat? Bahagyang lumangit-ngit ang pagbukas ng pinto. Ethan, malambing na saad ni Judy Ann habang pumapasok, dala ang liks at mapang-akit nitong tindig. Marahan itong lumapit sa kanya, habang unti-unting pinupuno ng pabango nito ang silid. At nang walang anumang paalam ay umupo ito sa kanyang kandungan. Pinilit niyang ngumiti. Tara, magtanghalian tayo. Bahagyang umangat ang mga labi nito sa isang matagumpay na ngiti. Oo, ito ang magiging kinabukasan niya. Ito ang tamang desisyon. Paulit-ulit niyang ikinukumbinsi ang sarili sa bagay na iyon. Ang perpekto kong lalaki, biro nito habang marahang iginuguhit ng maayos nitong kuko ang linya ng kanyang panga. Marahan niyang isinuklay paatras ang isang hibla ng buhok nito sa likod ng tainga. Kailangan kong dumaan sa dati kong bahay mamayang hapon, kaswal niyang sabi, kahit na tila mabigat na tingga ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Tumaas ang isang kilay ni Judy Ann. Bakit pa? Hindi mo na kailangan ang alinman sa mga lumang bagay na iyon, Ethan. Kahit anong gusto mo, kaya nating palitan. Napabuntong hininga siya. Hindi iyon tungkol sa mga gamit. Kailangan kong ayusin ang ilang bagay kay Amara. At kailangan ko ring makita si Lucas.
Karapatan niyang marinig iyon mismo mula sa akin. Sandaling nagbago ang ekspresyon ni Judy Ann bago nito mabilis na itinago iyon. Huwag kang mag-alala, mahinahon nitong sabi. Makakasama rin naman natin si Lucas sa lalong madaling panahon. Magaan ang tono nito, ngunit nahalata iyon ni Ethan. Ang bahid ng takot sa mga salita nito. Nangangamba itong baka mabago ang isip niya kapag nakita niya si Amara. Lumapit ito at marahang hinalikan siya. At huwag mong kalimutang papirmahin agad siya sa mga papeles na iyon. May sarili pa tayong kasal na kailangang pagplanuhan. Parang sampal na tumama sa kanya ang salitang iyon. Kasal. Ngunit wala siyang ipinakitang reaksyon. Tahimik lamang siyang tumango at hinayaang ilabas siya nito mula sa opisina. Nang hapong iyon, nagmaneho si Ethan pabalik sa bahay. Hindi na tahanan. Hindi na ngayon. Umalingaw-ngao sa pasilyo ang pamilyar na langit-ngit ng pagbukas ng pintuan at bago pa siya makagawa ng isa pang hakbang. Daddy. Patakbong lumapit si Lucas, kasabay ng mahihinang yabag ng maliliit nitong paa sa sahig bago nito ibinalibag ang sarili sa mga bisig ni Ethan. Mabilis na lumuhod si Ethan upang saluhin ang kanyang anak at mahigpit itong niyakap. Sa loob ng ilang saglit, tila naglaho ang lahat ng iba pa. Ang bigat sa kanyang dibdib, ang tahimik na teleponong nasa bulsa niya, at ang unos ng konsensyang walang tigil na kumakalmot sa kanya mula pa kagabi. Hi, buddy. Hinalikan niya ang gilid ng ulo ni Lucas habang nilalanghap ang matamis at pamilyar na amoy ng shampoo ng bata. Isang amoy na tila nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Nang mag-angat siya ng tingin, naroon si Amara. Nakatayo ito ilang hakbang ang layo, nababalot ng banayad na liwanag ng hapon na pumapasok mula sa bintana. Nakalugay ang buhok nito at malayang nakalailay sa mga balikat. Maputla ang mukha nito, tuyot ang mga labi at namamaga ang mga mata sa kaiiyak. Ngunit mumiti ito nang makita siya. Isang maliit, nag-aalangan at halos takot na ngiti. Bumalik ka, mahina nitong sabi. Nanginginig ang boses nito, ngunit dala pa rin yon ang pag-asang hindi nito maitago. Baka pinagsisisihan niya ang lahat. Baka ang nangyari kagabi ay isa lamang malupit at magulong bangungot. Sa isang maikling sandali, hiniling ni Ethan na sana ay hayaan na lamang niya itong maniwala roon. Ibinalik ni Ethan ang tingin kay Lucas. Buddy, sandali lang ako rito, mahinahon niyang paliwanag. May kailangan akong asikasuhing trabaho. Matatagalan pa siguro bago tayo muling magkita. Ang puso niyang kanina lamang ay kinakabahang umaasa, ay tila biglang lumubog na parang batong inihulog sa kailaliman. Kaya hindi siya mananatili. Hindi siya bumalik para sa kanya. Narito lamang siya. At wala nang iba pa. Dumaan lamang. Nakunot ang noo ni Lucas at malinaw ang pagkalito sa inosente nitong mukha. Matatagalan? Ibig mong sabihin, aalis ka dahil sa trabaho. Sa ibang lugar, nag-atubili si Ethan bago marahang tumango. Oo, parang ganun na rin. Tahimik si Lucas ng ilang sandali. Pagkatapos ay biglang lumiwanag ang mukha nito sa paraang tanging isang bata lamang ang kayang magpakita. Okay. Pero kailangan mong mangako na pagbalik mo, dadalhan mo ako ng bagong laruan na dinosaur. Iyong malaki. Pinilit ni Ethan ang isang munting ngiti habang ginugulo ang buhok ng anak. Deal. Ang pinakamalaki na mahahanap ko. Ngumiti ng maluwang si Lucas, kontento na, at matapos ang isang huling yakap ay mabilis itong tumakbo pabalik sa silid nito, habang masiglang nagsasalita sa sarili tungkol sa kung anong uri ng dinosaur ang gusto niya. Nang mawala si Lucas sa loob ng kwarto nito, naging halos hindi matiis ang bigat ng hangin na mayani sa paligid. Nakabibinging katahimikan ang sumunod. Lumapit si Amara. Bumalik ka, muli nitong sabi, mas mahina na ngayon ang tinig. Hindi magawang salubungin ni Ethan ang mga mata nito. Nilagpasan niya si Amara at dumiretso sa silid. Binuksan niya ang aparador, tinitigan ang kanyang mga damit at muli rin iyong isinara. Tama si Judy Ann. Hindi niya kailangan ang alinman sa mga ito. Lahat ng naroon ay kayang palitan. Kayang bilhin muli. Ngunit ang mga alaala. Mariing ipinikit ni Ethan ang mga mata sa loob ng ilang sandali habang humihinga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Ngunit hindi naman iyon ang dahilan kung bakit siya bumalik. Bumalik siya upang tapusin na ang lahat.
upang humanap ng lakas ng loob, upang kumapit sa anumang bagay na pipigil sa kanya sa muling paglingon pabalik. Ethan. Nabasag ang boses ni Amara. Pakiusap. Natigilan siya, nananatiling nakaharap sa aparador. Kung may nagawa man akong mali, sabihin mo sa akin. Ano man iyon, kaya kong ayusin. Tila salaming dumurog sa kanya ang mga salitang iyon. Pasensya ka na, Ethan. Pakiusap. Huwag mo akong iwan. Tuluyan na itong napahagulhol at ang desperasyon nito ay tila pumuno sa bawat sulok ng silid. Pakiusap, magsalita ka naman. Kahit ano. Dahan-dahan siyang humarap dito. Wala kang ginawang mali, Amara, sa wakas ay sabi ni Ethan, sa tonong napakalamig at halos wala ng buhay. Iyon nga ang problema. Masyado kang perpekto. Masyado kang matalino. Ikaw ang humubog sa kung ano ako ngayon. Bawat tagumpay na natamo ko, ikaw iyon. Mga ideya mo, ang pagtutulak mo sa akin. Ang anino mo ay naroon sa lahat ng narating ko. Mabilis na kumurap si Amara, pilit inuunawa ang ibig niyang sabihin. Kaya, masama iyon? Na gusto kong magtagumpay ka? Ethan, ang gusto ko lang naman ay samahan ka. Nagpakawala siya ng isang tuyong tawa habang umiiling. Eksakto. Iyon ang problema. Ayokong magtagumpay dahil sa'yo. Gusto kong malaman na kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Nang hindi ikaw ang sumasalo sa akin. Nang hindi ikaw ang laging. Mas magaling. Lalong nagsalubong ang mga kilay nito habang kumikislap ang sakit sa mga mata. Kung ganun, sige. Titigil na ako sa pagtulong sa trabaho mo. Hindi ko na iyon pakikialaman. Pero hindi pwedeng ito lang iyon. Maaayos pa natin ito. Ethan, pakiusap. Kalimutan na natin ang diborsyo. Kaya pa nating ayusin ito. Matalim siyang pinutol ni Ethan. Hindi, Amara. Natigilan siya sa matinding pagwawakas na laman ng boses nito. Tinitigan siya ni Ethan, matigas ang mga matang tila bato. Hindi na kita mahal. Ano man ang mayroon tayo noon. Wala na iyon. Wala na akong nararamdaman. Wala na akong maramdaman para sa'yo. Malinis at walang awang tumarak sa kanya ang mga salitang iyon. Sinunog ng kasinungalingan ang dila ni Ethan. Ngunit sinabi pa rin niya iyon. Napaatras si Amara, tila nawalan ng hangin sa baga na parabang sinaktan siya nito. Huwag mong sabihin iyan, mahina nitong bulong. Iyon ang totoo, pilit niyang sabi. Hindi. Napunit ang salitang iyon mula sa kanya na parang sigaw. Hilaw, masakit at puno ng pagdurusa. Pasuray itong lumapit at mahigpit na kinuyom ang damit ni Ethan, gaya ng isang taong nalulunod na desperadong kumakapit sa natitirang pag-asa. Tumagos ang mga luha nito sa tela habang idinidiin nito ang noo sa dibdib niya, nanginginig ng matindi. Huwag mong gawin ito. Pakiusap, hagulgol nito, paulit-ulit na nababasag ang tinig. Huwag mo akong iwan, Ethan. Hindi ko kaya. Humihingal itong nagsalita, magulo ang paghinga habang naguunahan ang mga salita sa desperasyon. Gagawin ko ang kahit ano. Magbabago ako. Titigil na akong magtanong, titigil na akong maging ako kung iyon ang gusto mo. Huwag ka lang umalis. Pakiusap. Nang hina ang mga tuhod nito at tuluyan itong napaluhod laban sa kanya, kumakapit gamit ang natitira nitong lakas. Mamamatay ako kapag nawala ka, Ethan. Pakiusap. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo naman akong itapon ng ganito. Umalingaw nga sa buong silid ang paghikbi nito. Isang tunog na napakapait at halos hindi na makatao. At si Ethan. Nakatayo lamang doon. Binasa ng mga luha nito ang kanyang dibdib. Nanginginig ang katawan nito laban sa kanya. At sa loob ng isang nakatatakot na segundo, muntik na siyang bumigay. Ngunit pagkatapos ay marahan, ngunit mariin niyang inalis ang mga bisig nito mula sa pagkakayakap sa kanya. Pirmahan mo na ang mga papeles, Amara. Patag ang kanyang tinig. At habang mas maaga mong tinatanggap iyon, mas maaga tayong parehong makapagpapatuloy. Naglakad siya patungo sa pinto. Pagkatapos ay huminto, habang mahigpit na nakahawak ang kamay sa seradura na para bang iyon na lamang ang pumipigil sa kanya upang hindi tuluyang gumuho.
Huwag mo akong patawarin, mababa niyang sabi, ngunit ang boses niya ay tumago sa katahimikan na parang bubog. Hindi ko iyon karapat-dapat. Mahabang katahimikan ang namagitan. Pagkatapos ay muli siyang nagsalita, hindi man lamang lumilingon, bawat salitang binibigkas ay sinadya at malupit sa tindi ng pagwawakas na dala nito. At kahit patawarin mo man ako, ayoko pa rin noon. At pagkatapos niyon, umalis siya. Iniwan ng babaeng bumuo ng kanyang mundo upang sirain naman niya ang sarili sa panibagong mundong pinili niya. Nanatiling nakatayo si Amara sa gitna ng sala, nakatitig sa pintuang nilabasan ni Ethan. Paulit-ulit pa ring umaalingaw-ngao sa isip niya ang mga huling salitang binitiwan nito. Huwag mo akong patawarin. At kahit patawarin mo man ako, ayoko pa rin noon. Pakiramdam niya itila sa pilitang inagaw ang bawat hininga mula sa kanyang mga baga. Dahan-dahang napaluhod si Amara sa sahig, nakadiin ang mga palad sa malamig na kahoy habang nanginginig ang kanyang katawan na parabang tumatangging tanggapin ang realidad na kabibigay lamang sa kanya. Nakatitig siya sa espasyong pinagkatayuan nito, sa bakas ng tinig nitong patuloy pa ring umaalingaw-ngao sa kanyang pandinig. Kasalanan ko ba talaga ang lahat ng ito? Totoo ba talaga ang sinabi mo, Ethan? Na hindi mo na ako mahal? Sumikip ang dibdib ni Amara habang sunod-sunod na rumagasa sa isip niya ang mga tanong na tila isang malupit na bagyo. Sinubukan mo bang itanggi ang katapatan ng puso ko? Matapos ang lahat ng ibinigay ko sa'yo? Matapos ang lahat ng ibinuhos ko para sa atin? Naalala niya ang mga gabing walang tulog, ang mga sakripisyong tiniis niya, at ang paraan ng pag-angat niya kay Ethan sa tuwing pinagdududahan nito ang sarili. Ibinigay niya rito ang lahat. Ang buhay niya, ang mga pangarap niya, ang buo niyang puso. Sinubukan ko ng buong lakas. Para lamang mahawakan kahit kalahati ng pagmamahal mo. Ngunit hindi pa rin iyon naging sapat. Hindi para sa kanya. At sa huli, itinapon mo lang ako. Na para bang wala akong halaga. Para bang isa lamang akong bagay na maaari mong bitawan kailan mo man gustuhin. Muling bumuhos ang mga luha niya. Mainit at walang tigil. Siguro hindi na lang sana kita nakilala sa buhay na ito. Siguro kung ganon, hindi ko malalaman kung gaano kasakit ang tuluyang madurog ng ganito. Mariin niyang ikinuyom ang mga kamay sa ibabaw ng kanyang dibdib. Sinira mo ako. At ngayon, naiwan akong nakatayo sa mga guho ng kung ano tayo noon, nagluluksa sa isang pag-ibig na akala ko'y hindi matitinag kailanman. Napasamid siya sa paghinga habang isang hungkag na tawa ang kumawala sa gitna ng kanyang paghikbi. Ngayon alam ko na kung gaano ako kawalang halaga sa paningin mo. Nanginginig niyang idiniin ang isang kamay sa kanyang dibdib, na para bang kaya niyang pagdugtungin muli ang mga piraso ng kanyang puso, na para bang kaya niyang pigilan ang pagdurugong walang sinuman ang nakikita. Ngunit wala nang paraan upang pigilan iyon. Umalingaw-ngaw sa loob ng walang lamang bahay ang kanyang mga hikbi hanggang sa tuluyan ding maubos ang mga iyon, at ang naiwan na lamang ay isang hungkag na katahimikan. Nakahiga siya roon sa loob ng tila napakahabang oras, nakatitig sa kisame gamit ang namamaganyang mga mata, habang wala ng luhang pumapatak. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makagalaw. Hindi na rin siya makaramdam. Para bang kinuha na ni Ethan ang lahat sa kanya. Ang pagmamahal niya, ang pag-asa niya, maging ang mismong kaluluwa niya. At iniwan siyang walang-wala. Marahang kumurap si Amara habang lumalabo ang kisame sa kanyang paningin. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, tunay niyang naunawaan kung ano ang pakiramdam ng tuluyang mamanhid. Hindi na tunay na nakatulog si Amara sa loob ng isang linggo. Maikling idlip na puno ng pag-aalala. Nagigising siya kada oras, umiiyak hanggang sa muling makatulog, at paulit-ulit lamang na inuulit ang parehong siklo. Sa nakalipas na 2 gabi, hindi man lamang siya nakapikit. Hindi na niya matukoy kung alin ang araw at alin ang gabi. Naghahalo-halo na ang lahat sa isang nakasasakal na ulap ng kulay abong kawalan. Nang umagang iyon, matapos ihatid si Lucas sa paaralan, mag-isang naupo si Amara sa katahimikan ng kanilang sala. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang nakatitig sa teleponong nakapatong sa mesa. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin, kahit na ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay sumisigaw laban dito. Tinawagan niya ang mga magulang ni Ethan. Hello? Mommy? Nabiyak ang kanyang tinig. Pakiusap.
Maaari ba tayong mag-usap? Pakiusap, kausapin ninyo si Ethan. Gusto niya ng diborsyo. Ayokong mangyari ito. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, malamig na parang yelo ang naging tugon. Mabuti naman. Natutuwa akong sa wakas ay iiwan ka na niya. Natagalan pa siyang mapagtanto iyon. Natigilan si Amara. Alam niyang kailanman ay hindi siya tunay na tinanggap ng kanyang mga biyenan. Alam niyang palagi siyang minamaliit ng mga ito. Ngunit hindi niya inasahang matutuwa pa ang mga ito sa kanyang paghihirap. Bakit? Bakit ninyo nasabi iyon? Mahina niyang bulong. Ang totoo, hindi ka naging sapat para sa kanya, Amara. Kilala mo kung sino si Ethan. Mas may nararapat na mas mabuti para sa kanya. Naputol ang tawag. Matagal na nakatitig si Amara sa telepono, hindi makagalaw. Paulit-ulit na umalinggaw-ngao sa kanyang isip ang mga salitang iyon, bawat isa'y tila talim na tumataga sa kanya. Mas may nararapat na mas mabuti para sa kanya. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Sa nanginginig na mga daliri, muli siyang nagdial ng ibang numero. Ang mga magulang naman niya. Mama. Papa. Ano iyon? Malamig at naiinip na tanong ng kanyang ama. Si Ethan. Gusto niya ng diborsyo. Mabigat na katahimikan ang namagitan. Ano ba ang ginawa mo, Amara? Malamang kasalanan mo iyan. Mabuting tao si Ethan, isang perpektong asawa. Hindi siya gagawa ng ganyang desisyon nang walang dahilan maliban kung may ginawa kang nagtulak sa kanya. Bawat salita ay tila pa ko na ibaon ng malalim sa kanyang dibdib. Papa, pakiusap, wag naman. Muli na namang naputol ang tawag. Dahan-dahang bumagsak si Amara sa sahig habang nanghihina ang buong katawan niya. Kaya ito pala ang katotohanan. Ito pala talaga ang totoo. Ganap na nag-iisa si Amara. Walang mga biyenan. Wala ring sariling pamilya. Tanging si Miranda na lamang. At si Lucas. Ang huling manipis na hiblang nagpapanatili sa kanya sa mundong ito. Paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan ni Miranda noong nakaraang gabi. Hindi mo maaaring pilitin ang isang taong manatili, Amara. Kung talagang gusto ni Ethan ang diborsyong ito, hindi mo na siya mapipigilan. Matagal siyang tinitigan ni Miranda bago ito muling nagsalita. Hindi ko sinasabing sumuko ka. Pero kung talagang mahal ka niya, hindi na dapat umabot pa sa mga papeles na ito. May pait sa tinig nito habang itinuturo ang mga dokumento ng diborsyo. Ilang araw nang nananatili si Miranda sa bahay ni Amara. Nakiusap siya rito na manatili. Alam niyang kung mag-isa siya, baka tuluyan siyang mabaliw. Nakatitig si Amara sa mga dokumento sa ibabaw ng mesa sa sala. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nakalutang sa malalaking itim na titik, pinal na kasunduan sa diborsyo. Lumalabo ang mga salita dahil sa kanyang mga luha. Mabigat ang mga papel na tila higit pa sa dapat nitong bigat. Paulit-ulit na niyang binasa ang mga iyon. Ang kanyang pangalan. Ang pangalan nito. Ang petsa. Ang mga kondisyong nagpapababa sa 9 na taon ng pagsasama sa isang malamig na transaksyong legal. Sa nanginginig na mga kamay, lumagda siya. Ang pirma niya sa ibaba ay tila banyaga. Parang hindi sa kanya. Ibinaba niya ang panulat at matagal na tinitigan ang mga papel. Iyon na iyon. Ang katapusan ng buhay na kanyang itinayo. Nang dumating si Ethan kinaumagahan, hindi man lamang niya sinalubong ang tingin nito. Tahimik niyang iniabot ang sobre sa kamay nito. Ito, bulong niya. Bahagyang nagdikit ang kanilang mga daliri habang tinatanggap nito iyon. Salamat, mahina nitong sabi. Salamat. Halos mapatawa siya sa loob niya. Gaano iyon kakatawa. Kinuha nito ang lahat sa kanya. Ang kanyang kasal, ang kanyang hinaharap, ang kanyang puso. At ang tanging kaya nitong ibalik ay salamat. Ngunit wala siyang sinabi. Hindi niya kaya. Nagniningas ang kanyang lalamunan sa mga salitang nais niyang isigaw. Paano mo nagawa ito? Hindi ba ako naging sapat? Paano ka nakakatulog sa gabi? Ngunit nilamon niya ang lahat ng iyon. Sa halip, nanatili siyang nakatayo, nakatingin habang isinusuksok ni Ethan ang sobre sa kanyang briefcase na para bang isa lamang itong karaniwang papeles.
Na para bang hindi niya katatapos lamang ibigay ang kanyang sariling puso na wasak-wasak. Lahat ng gamit ko sa bahay na ito, biglang sabi ni Ethan, patag at formal ang tinig. Maaari mong itapon. Sunugin mo. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Wala akong pakialam. Hindi ko na iyon kailangan. Oo, Ethan. Itapon mo lahat na parang itinapon mo ako. Sunugin mo lahat na parang sinunog mo ang bawat alaala natin. Hindi mo na kailangan ang mga iyon. Gaya ng hindi mo na rin ako kailangan. Hindi umimik si Amara. Hindi niya na lamang tinitigan si Ethan habang pilit na inaalam sa sarili kung paano nito nasabi ang ganoon kalupit, ganoon kapinal, nang walang kahit kaunting panginginig sa tinig, walang kahit bahid ng emosyon sa mga mata. Paano niya nagawa iyon? Paano niya nagawang tapusin ang 9 na taon at magsalita na para bang isa lamang itong kasunduan, isang abalang kailangang tapusin at ayusin? Nang tuluyang umalis si Ethan, binalot ng katahimikan ang bahay. Nasa paaralan si Lucas. Wala na si Ethan. At si Amara. Si Amara ay isa na lamang hungkag na anino sa isang bahay na walang buhay. Umupo siya sa gilid ng kama. Nariyan pa rin sa silid ang amoy ni Ethan. Ang bahagi ng kutso na dati nitong hinihigaan. Kung saan sila magkasamang nagpapahinga sa loob ng 9 na taon. Ay tila masyadong malaki, masyadong malamig. Hinila niya ang unan nito at mahigpit na niyakap sa kanyang dibdib, habang malalim na nilalanghap ang amoy na naiwan roon na parang multo. Muling bumuhos ang kanyang mga luha. Binuksan niya ang maliit na drawer sa tabi ng kama. Mga pampatulog. Karaniwan siyang umiinom ng isa kapag hindi siya makatulog. Ngunit sa araw na iyon hindi niya na alam kung ilan ang kailangan niya. Ang tanging alam niya ay gusto niyang manahimik. Gusto ko na lamang matulog. 1, 2, mas marami pa. Hindi na niya binilang. Naging mabigat ang kanyang katawan. Lumalabo ang kanyang isipan, parang unti-unting nilalamon ng makapal na ulap. Humiga siya, mahigpit na yakap ang unan ni Ethan, at dahan-dahang pinayagan ang mundo na kumupas. Pagsapit ng tanghali, dumating si Miranda sa bahay. Buong umaga nitong sinubukang tawagan si Amara. Walang sagot. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang pinto gamit ang ekstrang susi. Amara! Tawag niya. Katahimikan. Dahan-dahang lumakad si Miranda patungo sa silid. At bigla siyang natigilan. Amara! Nakahandusay sa kama ang kanyang kaibigan, maputla at hindi natural ang kulay. Bahagyang nakabuka ang mga labi nito. May bakas ng walang laman na bote ng mga gamot sa tabi ng kama. Biglang nanlamig si Miranda. Mabilis siyang lumapit at marahas na nyugyug ito. Gumising ka. Amara, pakiusap, gumising ka. Walang tugon. Nanginginig ang mga kamay, agad siyang tumawag sa 911. Ito ay emergency. Ang kaibigan ko. Hindi siya nagigising. Pakiusap, magpadala kayo ng tulong. Mahigpit niyang hinawakan ang malamig na kamay ni Amara, habang lumalabo ang paningin niya dahil sa luha. Huwag mong gawin ito sa akin, Amara. Pakiusap. Pakiusap, kumapit ka. Sa kabilang panig ng lungsod, nasa gitna ng isang pagpupulong si Ethan nang tumunog ang kanyang telepono. Hindi niya ito pinansin. Muling tumunog ang telepono. Mula sa paaralan ni Lucas. Nagpaalam si Ethan at mabilis na lumabas sa pasilyo habang sinasagot ang tawag. Ginoong Mendoza. Ako ito, si Binibining Cruz. Kanina pa po namin sinusubukang tawagan si Ginang Mendoza, pero hindi niya sinasagot ang mga tawag. Narito pa rin si Lucas. Gabi na po at wala pang sumusundo sa kanya. Pakiramdam ni Ethan ay biglang nanlamig ang buong katawan niya. Ano? Ilang beses na po kaming tumawag pero walang sumasagot. Maayos lang po ba ang lahat sa bahay? Hindi. Hindi maayos ang lahat. Hindi na siya nakasagot pa. Tumatakbo na siya palabas. Pagdating niya sa paaralan, nadatnan niya si Lucas na nakaupo sa isang bangko malapit sa pasukan, mahigpit na yakap ang kanyang backpack. Daddy. Mabilis na lumuhod si Ethan at niyakap siya ng mahigpit. Hey, buddy. Pasensya ka na talaga. Nasaan si Mommy? Napakalunok si Ethan.
Siya ay hindi maganda ang pakiramdam. Ayos lang ba siya? Aalagaan ko siya. Agad na nagmaneho si Ethan pauwi sa kanilang bahay. Nasa driveway pa rin ang sasakyan ni Miranda. May ambulansyang nakaparada sa harap ng bahay. Daddy, anong nangyari kay Mommy? Nanginginig na tanong ni Lucas. Huwag kang mag-alala, buddy. May sakit lang si Mommy. Ngunit hindi alam ni Ethan kung ano talaga ang nangyayari. Sinalubong siya ni Miranda sa pintuan. Namumutla ang mukha nito at bakas ang mga luha sa kanyang pisngi. Siya. Nakainom siya ng napakaraming sleeping pills, na utal na sabi ni Miranda. Dinala na siya sa ospital. Parang malakas na dagok ang mga salitang iyon kay Ethan. Sa loob ng ilang sandali, hindi siya makahinga. Sleeping pills. Hospital. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Nang gabing iyon, matapos manatili ni Miranda sa ospital kasama si Amara, dinala ni Ethan si Lucas sa villa ni Judy Ann. Nakatulog si Lucas habang yakap ang kanyang stuffed dinosaur. Ngunit si Ethan ay hindi nakatulog kahit isang saglit. Nakatitig lamang siya sa kisame habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang lahat. Ang maputlang mukha ni Amara, ang walang lamang bote, si Lucas na mag-isang naghihintay sa paaralan, takot at tila napabayaan. Unti-unting nilamon siya ng matinding konsensya. Ngunit sa ilalim niyon, may mas malamig na damdaming sumibol. Matinding pagpapasya. Muntik nang mamatay si Amara. At si Lucas ay naiwan sa panganib dahil doon. Hindi nahahayaang maulit iyon ni Ethan. Pagsapit ng umaga, buo na ang kanyang pasya. Tinawagan niya ang kanyang abogado. Nais kong magsampa ng emergency custody para sa anak ko, sabi ni Ethan, matatag at pinal ang tinig. Sa anong batayan? Hindi siya matatag ang pag-iisip. Kahapon, nasobrahan siya sa pag-inom ng sleeping pills. Naiwan ang anak ko sa paaralan ng ilang oras. Hindi ko maaaring isugal ang kaligtasan niya. Kinabukasan, tahimik na nakaupo si Miranda sa tabi ng kama ni Amara sa ospital. Amara. Mahina at nag-aalangan niyang sabi. Si Ethan. Nagsasampa siya ng emergency custody para kay Lucas. Nakatitig lamang si Amara sa dingding. Tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang ibinaling ang ulo. Ano? Paos at basag ang kanyang tinig. Sinasabi niyang, para raw ito sa kaligtasan ni Lucas. Biglang sumikip ang dibdib ni Amara, kasabay ng panibagong alon ng sakit na muling dumurog sa kanya. Napatawa siya ng mapakla habang tuluyang umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Kinuha na niya ang puso ko, bulong niya. At ngayon, kukunin niya rin ang anak ko. Inabot ni Miranda ang kanyang kamay, ngunit umiwas si Amara at mas lalo lamang na yumakap sa sarili. Wala nang natitira sa akin, mahina niyang sabi. Wala na. Amara. Ibinaon ni Amara ang mukha sa kanyang mga palad. Ayokong mamatay, Miranda. Pero pagod na akong ipagpatuloy pa ang mabuhay. Kailangan mong isipin si Lucas. Nanginig ang boses ni Miranda, ngunit matatag ang kanyang mga salita. Kapag sumuko ka ngayon, mawawala siya sa'yo. Lumaban ka, Amara. Tumayo ka. Para kay Lucas. Hindi sumagot si Amara. Ngunit hindi mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Tahimik iyong dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi marahas, hindi maingay. Kundi iyong uri ng pag-iyak na lumalabas kapag wala nang natitirang lakas ang kaluluwa para lumaban pa. Ninais niyang makita si Ethan kahit isang huling beses. Para itanong, minahal mo ba talaga ako? Para magsumamo, kung minahal mo ako, paano mo nagawang iwan ako ng ganito? Ngunit kahit pa tumayo si Ethan sa harapan niya, alam niyang hindi pa rin lalabas ang kanyang boses. Dahil hindi ganito ang dapat gawin ng pag-ibig. Hindi dapat nito hinuhubaran ang isang tao ng lahat, iniiwang gumagapang sa mga guho ng mga pangakong minsang binitiwan magpakailanman. Marahil matagal nang namatay ang pag-ibig. Marahil siya na lamang ang natitirang kumakapit dito, mahigpit na niya yakap ang multo nito habang tahimik nang lumalayo si Ethan. Si Lucas ang dahilan kung bakit siya nanatili. At ngayon, kahit iyon ay nawala na rin sa kanya. Kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinayaang bumagsak ang mga luha at bumulong sa kawalan. Diyos ko!
Yung naririnig mo ako. Turuan mo akong magbitaw bago ako tuluyang patayin ng sakit na ito. Nakahandusay si Amara sa kama habang walang buhay na nakatitig sa kisame. Napakatahimik ng bahay. Napakalinis. Wala na ang halakhak ni Lucas na dating umaalingaw sa mga pasilyo. Wala na rin ang maliliit nitong sapatos na nakakalat malapit sa pinto. Maging ang dinosaur plush toy nito. Ang laro ang hindi nito kayang tulugan ng wala. Ay wala na rin. Lahat ng mahalaga sa kanya ay nawala. Akala niya noon, ang matinding dalamhati ng pagkawasak ng puso ang pinakamasakit na bagay na maaari niyang maramdaman. Ngunit mali siya. Higit na mas mabigat ang hungkag at walang katapusang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Si Lucas ang naging dahilan niya upang manatili. Siya ang dahilan kung bakit patuloy pa rin siyang humihinga kahit tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Ngayon, maging ang natitira niyang dahilan ay inagaw pa sa kanya. Muling nagbalik sa isip niya ang katok sa pinto. May malamlam na ngiti ang babae mula sa Child Services, ngunit hindi iyon umabot sa mga mata nito. Ginang Mendoza, narito kami upang pag-usapan ang pansamantalang paglalagay kay Lucas sa ibang pangangalaga. Pansamantala. Kay pangit na salita. Parang napakagaan nitong pakinggan, ngunit alam na alam ni Amara kung ano talaga ang kahulugan yon. Naroon si Miranda noon, nakaupo sa tabi niya sa sofa at mahigpit na hawak ang kanyang kamay habang hindi niya mapigilang manginig. Nais sana ni Amara na sumigaw, palayasin sila sa bahay, at magmakaawang bigyan pa siya ng kaunting panahon. Ngunit tuluyan siyang pinanghinaan ng tinig. Sinabi nila sa kanya na para iyon sa kaligtasan ni Lucas. Na dahil sa kamakailang insidente, kinakailangan daw ng hukuman na magsagawa ng pag-iingat. Pinatunog nila itong makatwiran. Parang isa lamang karaniwang proseso. Ngunit iisa lamang ang narinig ni Amara. Hindi ka karapat-dapat. Isa kang panganib sa sarili mong anak. Habang pinag-uusapan nila ang kaso, halos wala siyang narinig. Wala naman doon si Lucas. Nauna na itong isinama ni Ethan. Naging tila banyagang lugar ang kanyang bahay nang mawala ang maliliit nitong yabag at masayang halakhak. Ngunit nang marinig niyang pinag-uusapan nila ang tungkol sa pansamantalang pangangalaga, saka lamang lubos na naging totoo ang lahat. Opisyal na. Parang muli niyang nawawala si Lucas. Parang unti-unting pinuputol ang huling bahagi ng sarili niyang natitira pa sa kanya. Malabo ang alaala niya sa pagdinig. Naalala niyang nakaupo siya sa matigas na silyang kahoy, mamasa-masa ang mga palad habang malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nasa kabilang panig ng silid si Ethan, maayos at elegante sa suot nitong Amerikana, matigas ang pagkakatikom ng panga. Ni minsan ay hindi man lamang siya nito nilingon. Ang abogado niya ang nagsalita para sa kanya. Ngunit tila walang saysay ang mga salitang binibitawan nito. Ang kamakailan niyang labis na pag-inom ng gamot. Ang pagkakaiwan kay Lucas sa paaralan. Ang mga tanong tungkol sa kanyang kalagayang pangkaisipan at kakayahang magbigay ng ligtas na tahanan. Bawat puntong mabanggit ay tila kutsilyong paulit-ulit na tumatarak sa kanya. At pagkatapos ay ang abogado ni Ethan. Kalmado. Maayos. Nakasuot ng mamahaling kasuotang tila na babagay sa mundong malayo sa kanya. Ipininta nito si Ethan bilang matatag na magulang. Ang ligtas na pagpipilian. Ang mas nararapat na mag-alaga kay Lucas. Hindi man lamang iyon naging laban. Mabilis na ibinaba ng hukom ang pasya. Ipinagkaloob kay Ethan Mendoza ang agarang kustodiya kay Lucas. Hindi umiyak si Amara sa loob ng hukuman. Hindi rin siya gumawa ng eksena. Tahimik lamang siyang nakaupo roon, mahigpit na magkahawak ang mga kamay sa kanyang kandungan habang nakatitig sa makintab na kahoy ng mesa ng hukom, na para bang kapag matagal niya iyong tinitigan ay tuluyan siyang maglalaho roon. Hindi siya tuluyang bumagsak doon. Nang makauwi lamang siya sa walang lamang bahay. Sa bahay na hindi na niya maramdamang kanya pa. Saka siya tuluyang nadurog. At ngayon, narito siya. Isa ng hungkag na anino ng sarili sa isang bakanting kama. Ibinaon niya ang mukha sa unan ni Ethan at marahang nilanghap ang bahagyang natitirang amoy nito. Ang nag-iisang bagay na naiwan mula sa buhay na dati niyang nakasanayan. Wala na rin siyang lakas upang sumigaw. Hindi ipinagdiwang ni Ethan ang kanyang tagumpay. Nang tumawag ang abogado nito upang kumpirmahin ang naging pasya ng hukuman,
iisa lamang ang sinabi niya. Salamat. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili na iyon ang tamang gawin. Kailangan ni Lucas ng katatagan. Kailangan ni Lucas ng kaligtasan. Ngunit hindi siya lubayang multuhin ang imahe ni Amara sa loob ng hukuman. Maliit. Marupok. Nanginginig ang mga kamay habang hindi mapakali sa kanyang kandungan. At ni minsan ay hindi siya nito nilingon. Sa loob ng 9 na taon, ito ang kanyang asawa. Ang taong kasama niyang gumising tuwing umaga, kasalo sa kama at kabahagi ng kanyang buhay. Ngayon, hindi na siya nito magawang titigan man lamang sa mga mata. Paulit-ulit niyang kinumbinsi ang sarili na kinakailangan niya iyong gawin. Na wala siyang ibang pagpipilian. Ngunit tuwing gabi, kapag mahimbing nang natutulog si Lucas at muling nilalamon ng katahimikan ang bahay, dahan-dahang sumisiksik ang konsensya sa dibdib ni Ethan na tila alon na walang tigil sa pagragasa. Inagaw niya ang lahat mula kay Amara. At kahit paulit-ulit niyang sabihin sa sariling ginawa niya iyon para sa kanilang anak, hindi niya maalis ang pakiramdam na kasabay noon ay tuluyan din niyang winasak si Amara. Sa kabilang panig ng napakatahimik na bahay, parahang humarap si Amara sa gilid at kinuyom ang sarili sa higaan. Nais sana niyang kamuhian si Ethan. Nais niyang lunurin ng galit ang lahat ng dalamhating ito. Ngunit wala siyang maramdaman kundi matinding kawalan. Si Lucas ang naging dahilan niya upang magpatuloy sa buhay. Isinuko niya ang kanyang karera, mga pangarap at maging ang dating pagkatao niya para sa isang pag-ibig na nangakong magtatagal habang buhay. Ngunit kasinungalingan pala ang walang hanggan. Sa huli, sinabi ni Ethan na hindi sapat ang pag-ibig. Na hindi sapat si Amara. Kaya ano pa nga ba ang natitira ngayon? Wala na. Isang walang lamang bahay, isang malamig na kama, at pusong hindi na marunong tumibok ng hindi nadudurog. Ngayon, hindi na siya sigurado kung mayroon pa ba talaga siyang puso. At sa unang pagkakataon, sumagi sa isip niya na marahil ay hindi naman talaga siya nakatakdang magkaroon noon. Kung nalaman lamang sana niya mula pa sa simula na hahantong sila sa ganito, hindi niya sana minahal si Ethan ng ganito kalalim. Ano bang kasalanan ang nagawa niya upang dalhin siya ng Diyos sa lalaking iyon para lamang wasakin siya ng ganito? Noon, pakiramdam niya ay kaligtasan ang presensya nito. Ngunit sa huli, lalo lamang nitong pinalalim ang mga sugat sa pusong napakadaling nagtiwala. Naaalala pa rin niya ang mga pangako nito ng walang hanggan. Kung paanong isinumpa nitong hinding-hindi siya sasaktan. Kung paano nito ipinangakong hindi niya mararanasan ang pagkadismaya habang nasa tabi siya nito. Ngunit natutunan niyang napakadaling gumawa ng mga pangako habang bago pa ang pag-ibig. At mas madali iyong sirain kapag kumupas na ang pagmamahal. Ngayon, ang natitira na lamang ay mga pira-pirasong pag-asang nagkalat sa kanyang paanan, mga alaalang hindi niya kailanman mabubura sa isip, at ang alingaw-ngaw ng isang lalaking minsang nangakong mananatili. Ngunit lumisan nang hindi man lamang lumingon pabalik. Sa susunod na kabanata, mas haharapin ni Amara ang matinding pagdurusang iniwan ng pagkawala ni Lucas, habang unti-unting nabubunyag ang mga bitak sa matigas na paninindigan ni Ethan. Sa gitna ng guilt, pananahimik, at sugatang pagmamahal, isang hindi inaasahang pangyayari ang maaaring tuluyang magbago sa kapalaran nilang dalawa. Kaya abangan natin